3, 2, 1. Loading complete. Yo mga Cubs, uwian time na ngayon at sahod day. So dito natin malalaman kung totoong tumaas yung minimum wage or rate per hour ng Poland. So pag-usapan natin yan pag-uwi ka mga Cubs. Yan mga Cubs, nandito na nga tayo sa bahay at nakapagpalit na tayo ng damit. At nakapag-withdraw na tayo mga Cubs, na tignan natin kung magkano yung sinahod natin ngayon at kung totoo nga ba yung naging balita o sabi-sabi nga na tataas yung minimum wage or per hour dito sa Poland. So papakita ko sa inyo mamaya kung magkano yung sinahod ko at kung ilang oras yung pinagtrabuhan ko sa buong buwan. So dito muna tayo sa minimum wage na ng Poland na panibagong ngayong January. Bali ganito nga yan mga Cubs, nagsimula nga ang minimum wage ng Poland tumaas ay nitong January 1 ang taong to, ang pagpasok ng taong 2024. So yung sahod natin ngayong buwan ng February ay yun yung sahod na o yun yung oras natin noong buong January, buong month ng January. Yun yung pinasok natin ng January na sasahodin natin ngayong February. Na sinahod ko na ngayong February pala. So yun ang papakita ko sa inyo mga Cubs. Kung magkano ang sinahod ko ngayon, kung natupad nga ba ang minimum wage or per hour na binigay ng Poland ngayong taon na ito. Bago ko nga pakita sa inyo yung sahod ko o yung payslip ko na sinahod ko ngayon mga Cubs, papakita ko muna sa inyo yung katunayan kung saan ko nakita o paano ko nalaman na tumaas yung minimum wage or per hour rate ng oras dito o sasahurin nyo sa Poland. Kaya simulan natin dito sa minimum wage na to. Papakita ko sa inyo mga Cubs, tignan nyo bago yung sahod ko. So, ito na nga mga Cubs, ito na yung katunayan na tumaas na nga yung minimum wage dito sa Poland at yung per hour. Bali nagsimula siya ngayon January 1, 2024. Bali 4,242 PLN po ang minimum wage dito. Hindi po dapat siya bababa sa 4,242. Bali yung tinaas naman po sa oras ay per hour ay 27 po kada oras. So malaking bagay na rin po yan sa atin. Dito ko nga siya nakita mga kabayan sa website na ito kung paano ko nalaman na tumaas ang minimum wage at per hour ng kikitain dito sa Poland. Bukod doon sa mga napabalitaan kong sabi-sabi, dito ko nga siya chinek. Kaya kung gusto nyo rin makita o masigurado na totoo nga, tignan nyo rin dito sa website ito para malaman nyo rin. So ayun nga, tapos na tayo doon sa minimum wage mga Cubs. Nandito na tayo sa payslip ko kung magkano yung kinita ko at kung totoo nga bang nailagay o napatupad sa sasahudin ko ngayon yung minimum wage o per hour doon nga sa pinasok ko sa buong January. Nasasahurin ko ngayong February. Ito nga yung sinahod ko mga Cubs, nakikita nyo sa baba yung 6,080 zloty o PLN. Yan nga po yung kabuuan ng sinahod ko noong pinasok ko sa buong January. Yan po mga Cubs. Ang oras ang pasok po niyan ay 22 days. Medyo maganda yung pasok po natin dyan kasi nagpo 14 hours po ako, pero may konting 7 hours o 8 hours po dyan, mga ilan lang po. Tapos isang Sabado lang po yung ipinasok ko dyan. Bali 3 Sabado po yung may pasok kami, pero isang Sabado lang yung pinasok ko kasi nga wawalan na ako ng pahinga, kailangan ko muna magpahinga, kaya pinasok ko muna isang Sabado lang. Kasi nga hindi na nga kakayanan natin kung magtatatlong Sabado pa tayo ng pasok kasi nga
halos 2 linggo tayong nag 14 hours, kaya tapos papasok pa ng Sabado halos wala ng pahinga, wala ng tulog, kaya isang Sabado na yung pinasok ko. Tapos pag uwi pa is hindi naman nakakatulog ng maayos, gawa nga late na rin o minsan nakipaglaro pa sa mga chikiting, kaya ganun muna hindi na ako nagpasok ng 2 Sabado. Ito naman, makikita nyo naman dito mga Cubs, yung 23.38, yan na po yung rate ko per hour. Nakikita nyo, yung 27 po hindi po siya natupad kasi po yung 27 po is kakaltasan po yun para sa gobyerno o tax po na mangyayari. Pero yung tax naman pong yun ay returnable na po siya o ibabalik naman po siya every 1 year. Pagkatapos po ng 1 year, makukuha niyo po siya every July. Every month of July po, naibabalik po siya ng gobyerno, binabalik po siya, kaya no worries po dun sa tax na ikinakaltas sa inyo, kaya okay lang po yun. Tapos kung makikita nyo yung 21 per hour naman po ay 21.16, ay naman yung base ng sa company naman po, kaya po bumaba ng ganyan po yan kasi po syempre may binabawas po yung company. Maliit lang po pero okay na po yan. Bali ang total po na sinahod ko dyan is 500 5,500 po. Kung makikita nyo naman po, meron sa baba is 577. Yun naman po yung bonus na nare-receive ko every month. Kasi every month po, may nare-receive po kaming bonus sa company. Depende po yan sa trabaho nyo. Kung ang trabaho nyo po ay maganda, may bonus po kayo ma-receive at malaki ho yung bonus na makukuha nyo. Depende po yan. Yan po ang kagandahan dito. Every month po may marireceive ko yung bonus sa company. Oo nga pala, yung dati ko nga palang rate mga Cubs is 18.22 lang dati. Ngayon ay naging 23 or 21.16 na nga ang aking rate per hour. Kaya okay na yan mga Cubs. Pagka humapit pa ako, malaki na yung kikitain ko. So ayan, napakita ko na sa inyo mga Cubs yung sahod ko. So kayo na lang yung mag-compute o mag-convert sa Philippine peso kung gaano kalaki yung sinasahod ko dito sa Poland. I-times nyo lang po sa times 14 kasi 14 na po yung palitan ngayon ng PLN to Philippines. Napakita ko na sa inyo mga Cubs na totoo nga na tumaas ang minimum wage o per oras na kita dito sa Poland. Pati yung sahod ko, napakita ko na sa inyo mga Cubs. So sa mga gustong mag-apply dito sa Poland, mag-apply na kayo kasi 2 beses tataas ang sahod dito sa Poland o minimum wage. Nagsimula ng ngayong January, magsusundan pa ito ng July. Every 6 months po ay tumataas o nag-i-increase ng minimum wage dito sa Poland. Kaya sa gusto pong mangarap na magpunta po dito sa Poland, simulan nyo na po ngayon, mag-apply na po kayo, maghanap na po kayo ng agency na legit o mapapagkatiwalaan, mag-apply na po kayo, yung sigurado po kayo na sigurado pong paaalisin kayo para makapunta kayo rito. Simulan nyo na po, mag-apply na kayo. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Basta pag nag-apply kayo, huwag kayong magpapaloko, huwag kayong basta mag-apply, huwag kayong magpa-scam. Tignan nyo muna kung legit yung agency. Tignan nyo muna sa POEA o kahit saan sa website na pwede nyo makita kung legit nga yung agency na yun bago kayo sumugal sa pag-apply rin dito. Kasi sa panahon ngayon mga Cubs, marami nang talaga nag-i-scam na agency, marami nang nanloloko na agency na kasi sinasabi nga na paalisin kayo, papuntahin kayo dito, peperahan lang kayo, kukuha lang kayo ng malaking placement fee, tapos hindi naman kayo makakaalis. Matitenggal lang kayo, maghihintay kayo ng mga 1 taon, 8 buwan, tapos wala rin mangyayari. So bago nyo tuluyang magbigay ng pera o magbigay ng placement fee, siguraduhin nyo muna yung agency ay legit at hindi scam. So yun lang mga Cubs. Hanggang dito na lang muna ulit yung video natin, at sa susunod natin ulit video, sana panoorin nyo ulit ang video ko, susunod nating tips. At sa mga nangangarap magpunta dito sa Poland, good luck sa inyo. At sa mga subscriber ko, sa mga sumusuporta pa rin dyan, maraming salamat sa inyo.
kahit bihira ako mag-upload ng panibagong video, na andyan pa rin kayo nanonood. Maraming salamat sa inyo mga Kaps. So hanggang dito lang, good luck and God bless. Salamat.